Today, gagawa tayo ng brazo de Mercedes. So kahapon, nag-test ako ng recipe ng brazo de Mercedes. Kasi first time ko siya ginawa. Although about 8 or 9 years ago, nagsusupply ako sa isang restaurant sa Katipunan, near Ateneo, ng brazo de Mercedes, pero frozen siya. Tapos may cheesecake. So ang tawag ko sa kanya is frozen brazo de Mercedes cheesecake. So meron siyang layer ng graham crust, tapos yung cheesecake, custard, and then yung meringue. So that's the only time na gumawa ako ng brazo de Mercedes. Pero yung traditional na naka-roll siya is kahapon lang nung nag-practice ako. And nag-crack pa nga siya. So hindi ko alam yung process. So sana, hopefully today, maging successful tayo. Although kahit mag-crack yan, huwag niyo akong husgahan. I know, magiging masarap to. And also, instead of custard filling, ginawa ko siyang pasty cream. Para lang mas light and mas lessen yung sweet. Kasi sa mga brazo de Mercedes, kung ilang dami yung egg white mo, ganun din yung gagamitin mo for the egg yolk para walang sayang. So sa recipe natin, gagamit tayo ng 6 egg whites. So, kailangan magamit mo yung 6 egg yolks. E marami kong egg white na nakasak sa freezer. E 2 egg yolks lang yung gagamitin natin for the pasty cream. Para hindi rin siya masyadong matamis and masyadong rich yung custard. So, mas masarap pa nga siya yung pasty cream. So, simulan natin. Meron na ako ditong 6 egg whites. Gagawa lang tayo ng soft peak stage ng ating meringue. So, maglagay tayo ng 1 tablespoon ng cornstarch. And then half cup ng sugar. And then ibibit lang natin siya until maging soft peak. Alright? So soft peak na siya, guys. Stop na natin and then lalagay na natin siya sa ating baking tray. So, depende kung anong size yung available na baking tray sa inyo. Pero yung gagamitin ko is, anong size ba to? 12 by 9. So, transfer natin sa ating baking tray. And then, spread lang natin evenly yung ating meringue. So, pag napakinis nyo na, evenly distributed nyo na yung ating meringue sa baking pan. Kung meron kayong cake comb, yung parang triangular, tapos meron parang mga ngipin sa gilid, pwede nyo gamitin to add design sa ating meringue. Pag wala, gamitan lang kayo ng fork. Ganyan-ganyan nyo lang, parang wavy design. So, yung oven natin, naka-preheat na siya at 170 degrees and then i-bake natin to for 35 to 40 minutes. Habang binibake pa natin yung ating meringue, gawin na natin yung pasty cream natin. Ito, na-share ko na several times also, yung ating pasty cream para sa puff pastry or sa mga eclairs. And also yung gumawa tayo ng Choco Pistachio Crunch. Ito yung ginamit ko para ma-flavor yung pistachio custard and yung dark chocolate custard. So yung base niya is pasty cream. So magka tayo ng 2 egg yolks. 2 egg yolks pala. Huwag nyo munang i-on yung heat, 1 cup of milk, 1/4 cup of butter, 2 tablespoons ng cornstarch, and 1/4 cup ng sugar. Also, you can add vanilla extract. Few drops. On na natin. Medium heat. Continuous yung paghalo para hindi mag-scramble yung egg natin. So, haluin lang natin siya until mag-thicken yung ating pasty cream. Transfer na natin sa separate bowl. Papalamigin natin siya. And then, cover lang natin ng plastic wrapper. Ito, plastic labo siya. So, ito na yung pang-cover natin. Kailangan nakadikit yung plastic sa mismong pasty cream para hindi magbuo ng crust or yung shell, yung top ng ating pasty cream. Palamigin lang natin completely. Ito lalagay ko na sa freezer para mabilis lumamig. Para sakto, pagka-bake ng ating meringue, mag-assemble na tayo. Ito yung ating meringue. Ayan, palamigin lang natin ng konti, tapos mag-assemble na tayo. Unti-unti natin i-release yung side para madali natin siyang i-transfer.
Okay, so gagawin natin ngayon, idadust natin ng cornstarch. Although yung traditional is lalagyan ng powdered sugar. Kaso lang, masyado ko natatamisan pag powdered sugar pa. Ito, ang purpose lang naman ito para hindi dumikit once i-transfer natin sa parchment paper. Anyway, any excess naman idadust off natin. Kasi dito natin i-roll yung ating braso de Mercedes. So ito na. Yan, i-flip natin. And then, unti-unti natin ipipeel off yung parchment paper. And then, yung ating pinalamig na pasty cream, lagyan na natin sa top niya as filling. Ito actually may matitira dito. No? So, depende sa dami ng filling na gusto niyo. And then pagdating dito, medyo manipis lang para hindi lumabas yung filling. Roll na natin. Habang niro-roll nyo, unti-unti nyo i-peel off yung parchment paper. And hopefully, hindi siya crack. Lagyan lang natin sa ref para mag-set. Ito na guys, yung nagawa nating braso de Mercedes. Yan. By the way, yung pasty cream yung ginawa nating recipe, marami pa siyang sobra oh. Pwede pa kayong makagawa ng isa pa. Actually, pwede pa 3 kasi matipid lang naman siya. And slice na natin guys. The moment of truth guys. Siyempre, natikman ko na siya kahapon. Pero pakita ko sa inyo, successful yung ating meringue, hindi siya na-deflate, and I guarantee you, hindi siya matamis, hindi nakakaumay. Parang kumakain ng ulam. Kasi nakakain ako ng ulam, pero guys, actually nagulat ako. Yung pinost ko yung teaser, or yung ginawa ko kahapon, ang dami parang may favorite ng braso de Mercedes. And definitely, itong version na to, not too sweet, light, and very airy, very fluffy ng ating meringue. Ang sarap niya guys. Walang umay factor. Hindi sobrang tamis. May saktong tamis lang siya. Pero hindi siya yung overwhelmingly sweet. So yun lang guys, I hope i-try nyo itong braso de Mercedes. Definitely magugustuhan nyo ito. Alright, thank you for watching guys and see you sa next video natin. Bye-bye!